yung So tama na rin yung Rome. yung pag Kasi tama yan, tama na yung Rome. bro, tama. Yan yung tanong ko. Bro, tama talaga bro. Kukuha pa ako ng ikalawang Bible scholar, ha? Ikalawang Bible scholar na gagamitin ko, itong si Alexander. Teka ha. Itong si Alexander McLaren. Sabi ni Alexander McLaren, ano? The fact that Mark was beside Peter when he wrote seems to confirm the view that Babylon here is a mystical name for Rome. Dalawa na yung Bible scholar ko. Ngayon, ikaw naman. Showdown tayo. Pakitaan mo ko, Bible scholar nagsabi na yung Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Logic lang po yung gamit yan. Hindi. Bro, pag sinabi mo kasing logic, bro, logic, science of correct thinking. Yan ang logic, ha? Logic is science of correct thinking. Pag sinabi mo na ako'y gumagamit ng logic, then I am using the science of correct thinking. Yan, ha? Ang tanong ko, mayroon akong dalawang Bible scholar na nagpapatunay na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to Rome. Ikaw, meron ka bang maipakita sa akin Bible scholar na nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon? Brother, ang bubo naman ng Babylon. Di. Wag ka magpatutsada. Ikaw ang nagsabi sa akin na sinungaling ako eh. Di ba? Sabi mo sinungaling ako, may ebidensya ako. Ikaw hanapin na ng ebidensya mo. Kasi kung ikaw wala kang ebidensya, ikaw ang sinungaling dito. Yan ha? Kung ikaw ang walang may pakitang ebidensya, ikaw ang sinungaling dito kasi ako meron ko ebidensya eh. Bigyan mo ako. Bible scholar kahit dalawa lang na nagsasabi ng Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to literal Babylon. Tanong ko bro, Hindi, magbigay ka muna ng ebidensya bro. Huwag ka muna ng tanong. Ebidensya muna. Kasi ebidensya ko, kinukontra mo eh. Para maging patas, ibigay mo sa akin ng reason mo ba't mo kinukontra. Bigyan mo ko, tapatan mo yung ebidensya ko. Kahit dalawang Bible scholar, kasi dalawa lang eh. Bigyan mo kahit dalawang Bible scholar lang nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Utak lang taga. Ay, naku, ano ba naman yan? Bro, wag mo akong dalhin sa private interpretation mo kasi ang gamit ko Bible scholar. Pag ang iyo, private interpretation, ikaw ang sinungaling dito ngayon. Dapat suportado. Hindi yung ikaw lang ang may sabi, ikaw lang may gawa-gawa, ayoko yung ganon. Tapatan mo yung Bible scholar na ginamit ko, puro yung Protestant Bible scholar ha? Hindi yung Catholic Bible scholar, Protestante yon. Si Alexander McLaren at saka si Charles John Ellicott, mga Protestante yon. Bigyan mo ako, kahit dalawang Bible scholar lang ang nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon. Okay bro, pero tanungin kita, Southwest Asia, Ano ba naman? ang Rome, malayo hindi? Bro, ikaw ba? Tapatan mo ko kasi ang sabi mo sa chat mo sa akin doon sa WhatsApp, sinungaling ako. Ako naman, nagbabasa lang naman ako ng Bible scholar na statement. Tapatan mo yun kasi sabi mo sinungaling ako eh. Pag wala kang mailabas ngayon kahit dalawang Bible scholar lang, ikaw ang sinungaling dito. Tapatan mo ko. Kung sa ano pa yon, let's fight in the ring. Huwag kang ikot-ikot. Tapatan mo ko, bigyan mo ko dalawang Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Bakit hindi mo ako masagot? Yung Rome at Southeast. Bro, ang sinasabi mo bro, you are referring again to the literal Babylon eh. You are again referring to the literal Babylon. Kaya ka napunta sa Southeast Asia, kung saan ka, Northwest, East, South. Kaya ka tumatakbo dyan kasi ang nasa kukote mo, literal Babylon. Literal Babylon. Kaya para mapatindigan mo sa akin yung kukote mo ngayon, maglabas ka dalawang Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon. Sir, kala ko ba figurative? Kaya nga figurative kasi hindi talaga sa literal na Babylon eh. Figurative nga eh. Hindi siya ang literal Babylon, figurative siya. Ibig sabihin, alike sa Babylon. Yun. Halimbawa, sinasabi doon sa sa Biblia,
Pag nagkasalang yung kamay, putulin mo ito. Figurative yun. Ibig sabihin, huwag mong putulin yung kamay mo talaga na literal, putulin mo. Mali yun. Eh, ito ngayon. Yun ay figuratively referring to Rome. Napatunayan ko, dalawa ebidensya ko na Bible scholar. Pero tumatakbo sa isip mo, literal. Sige, tapatan mo. Bigyan mo ako dalawang Bible scholar na sasabi na ang Babylon dyan ay literal Babylon. Hindi mo naman nasagot bro eh. Ay, wala na. Wala na. Hindi mo kayang tapatan. Ibig sabihin ba, wala ka maipakita sa akin Bible scholar na nagsasabi na ang Babylon dyan ay literal Babylon? Opinion bro, honest opinion. Ay, nako. Wala na. Pagsak na. At basa lang tayo ng comment kasi bagsak. Ayaw kong tapatan eh. Sabi ni Vilma Alba Cantre, nagkaalaman na, walang mapapakita. Walang maipakita yung ating magyayabang. Huwag nyo ko yayabangan. Kung sino man kayong mga sulpot kayo, huwag nyo ko yayabangan dito. Kung sasabihin nyo sinungaling ako, tapatan nyo yung mga statement na ginagamit ko. Yung gagamit kayo ng sarili nyong opinion. Ano ba naman yan? Ako dito sa aking programa, hindi ako kailangan gumagamit ng sarili kong opinion. Pero pinagbibitangan ako sinungaling. Kahit may ebidensya ako. Sabi nga pa ni Darwin, lahat ng katwiran ay patas lang. Maliban na lang kung may ebidensya kang hawak. Ibig sabihin, mas mabigat ang argumento mo kung may ebidensya ka. Sabi naman ni James David dito, honest lang, sulpot, puro ka lang, puro ka lang, tutol. Pagaling ka muna, may diferensya ka ata. May diferensya ka ata, bro. Sabi ni Romel Aguda Banderado, kapag sulpot talaga mahilig sa private interpretation, nagyabang pa. Ito naman. Sabi naman ni Jemerico Mata, Brad, wala siya kasabot sa unsay figurative ug literal. Kaya yung sinasabi, ang layo ng Rome, hindi ba? Ang layo ng Rome, nasa Southeast Asia ba yan? Nasa ano ba yan? Sinasabi niya yon. Kasi ang nasa kukote niya, literal na Rome. Literal na Babylon. Sabi niya, pwede ko namang ituro sa Israel yan eh. Sige, tapatan mo ko. Maglabas ka, dalawang Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to Israel. Kaya mo yan? Kaya mo yan? Brother? Kaya mo yan? Tapatan yung yung ebidensyang hawak ko. Labas ka ng ebidensya mo. Bible scholar nagsabi. It's either ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon o referring to Israel. Naghahanap ako brother. Wait lang. Sige, magsalita ka muna dyan. Sabi naman dito ni Enario Marisa, sa totoo lang ang mga sulpo talaga magaling lang sila sa kasinungalingan at pamimilosopo. Sabi naman ni Hans Ace, wala na may pakita na evidence yan bro, dyan puro private interpretation. Sabi naman ni Mike Angelo Batikin Belderol, puro storytelling yan sila. Tas pagtatanungin naman, layo ang sagot. Ito naman sabi naman dito ni Paxio Adobo, ang pride lagi ipaubos para makasabot sa pagtulunan sa Diyos, dili magbuhat-buhat o gagalingong pagsabot. Sabi naman ni Janet Villaflor, nahirapan na yan. Sabi ni James David dito, wala kang mahahanap, walang papabor sa kamalian mo, hay nako. Sabi naman ni Lawrence ang Aleria, the Babylon in 1 Peter 5:13 is referred to ancient Rome and it has no significance in the days of early church. Ancient Rome. Sabi ni Romel Palma, shout out po sa lahat. Shout out bro JD. So, bro, meron ka na ba ebidensya nakita? Ebidensya? Ebidensya lang po na hindi talaga sa Rome. Yan lang po. Kung hindi yan siya referring to Rome. Ako bro, may dalawang Bible scholar ako. Tapos sasabihin mo hindi siya Rome? Sino ka? Anong degree meron ka? Anong degree ang maipagyayabang mo sa akin na higit ka sa mga Bible scholar? Yabang lang, hangin lang ang nasa iyo eh.
Ano po brother? Napakalayo mo po. Hindi. Ay, hindi. Hindi ako napakalayo kasi may ebidensya ako. Ikaw, ang problema lang kasi ayaw mo tanggapin. Kasi ito, kahit na tanggapin mo man o hindi, ang mahalaga sa akin, nakita ng mga viewers ko na may ebidensya ako, hawak dito, dalawa ito, si McLaren at saka si Ellicott na nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay referring to Rome. Kung ayaw mo tanggapin yun, hindi ko problema yun. Dahil ang concern ko dito, yung mga viewers ko, hindi ikaw. Okay? O, next question na lang. Next question na lang. Sige, kasi ayaw mong tanggapin eh. Ay, anong tatanggapin ko? Yung kwento mo. Anong tatanggapin ko? Yung kwento mo? Yung kwentong gawa-gawa mo? Ano ba naman to? May ebidensya akong hawak nito, tapos sasabi yung sa'yo, ano? Ay, nako. Sige bro, magtanong ka na lang ng iba kasi kahit na anong sabihin mo sa akin, alam ng mga viewers ko, may ebidensya ako, ikaw kwento. Sige. Ano brother? Sige, iba naman. Bigyan mo ko ng nung tanong talaga na masasabi ko, intelihenteng tao ka. Ito brother. Sasagutin lang kita kasi napakalayo kasi. Sabi dito, where is Babylon? The city of Babylon was located about 500 miles south of Baghdad. Bro, gaya ng sabi ko bro, ang sinasabi mo dyan, literal Babylon. Literal Babylon ang tinutukoy mo dyan. Sabi Baghdad. Baghdad, di ba? Baghdad. Oh, Ngayon, ang sabi ni Apostol Pedro dyan, ang iglesia na nasa Babylon. Kaya mo bang patunayan sa akin na sa panahon yan mayroon ng Christian church sa Baghdad? ano daw? Sige nga, sakyan ko yung ideya mo. Logic na ito, no? Sakyan ko yung ideya mo na yan ay nasa Baghdad. Okay, Baghdad. Patunayan mo sa akin, sa panahon na sinulat ni Apostol Pedro, ang unang Pedro, mayroon ng Kristiyano sa Baghdad. Ano yung sinabi niya? Ang sabi niya, ang iglesia na nasa Babylon, kinukumusta kayo. Ayan na, ang iglesia na nasa Babylonia, kinukumusta kayo. Patunayan mo sa akin, nang isulat ni Apostol Pedro ang unang Pedro 5, meron ng Kristiyano sa Baghdad. Sino ba nagsabi? Di ba si Pedro? Patunayan mo sa akin bro. Patunayan mo sa akin, pabigatin mo yung argumento mo. Kasi kahit na anong sabihin ko sa iyo, you are still referring to the literal Babylon. Patunayan mo sa akin, sa panahon na isinulat ni Apostol Pedro ang unang Pedro 5, meron ng Kristiyano doon sa Baghdad. Si Apostol Pedro mismo ang nagsabi. Yan nga, patunayan mo sa akin, bakapan mo kasi alam ko na hindi naman kasi sa Biblia, sa panahong yan, meron ng mga Kristiyano sa Roma. Kaya nga meron tayong aklat ng Roma eh. Kasi meron ng Kristiyano sa Roma. Pero ikaw, ginigit mo na ang Babylon dyan, yung literal na Babylon na malapit sa Baghdad. Kaya patunayan mo sa akin, na sa panahon ng unang Pedro, nakarating na ang Kristiyano doon sa Baghdad. Ano ba yung sinabi ni Apostol Pedro? Hindi. Patunayan mo sa akin bro, na meron ng Kristiyano sa Baghdad yan. Si Apostol Pedro na nga nagsabi. Naku, mga kapuntos, mahirap kausap yung utak talangka. Ang reason siguro, kaya ito kumontak sa akin para makipagbataan. Alam mo yung bataan, pakikipag ano? Parang kung galing bata, asaran ba asaran? Para lang ano eh. Nagpapapansin lang yata to sa akin eh. Ha? Papapansin ka sa akin? Hindi ka worth it, papapansin ka sa akin kasi kung gusto mong mapansin kita, dapat matalino ka. Ano ba naman yan? Alam nyo, sa panahon ni Apostol Pedro, wala pa nakakapunta sa Baghdad.
And let's try ha. Ating tingnan sa ating tingnan sa AI. Ating puntahan si AI para makuha tayo ng information ni AI. Punta tayo kay AI para maano natin si AI. Tanungin natin si AI. Okay. When Christian arrived in Baghdad. In Baghdad. Tanungin natin si AI. Anong sagot ni AI diyan? When Christian arrived in Baghdad. Okay, ang sabi dito, Baghdad on the ito pakita ko sa inyo sa screen ha. Pakita ko sa inyo sa screen. Kailan nakarating sa Baghdad ang Christianity? Ito. Sabi ganito, Baghdad on the other hand was founded in the 8th century AD. It became the capital of the Abbasid Caliphate in 762 under the rule of Caliph Al-Mansur. Therefore, Christians should have been present in various parts of the world, including the Middle East, long before the establishment of Baghdad. So, long before the establishment of Baghdad. So, nasa mga 8th century. 8th century siya. No? So, pag sinabi 8th century, hindi siya 1st century. 8th century. Hindi 1st century. So, paano mapatunayan sa akin na sa 1st century, meron ng Christian sa Baghdad? First century po. Asan bro? First century Christianity was brought to Iraq in the 1st century by Thomas the Apostle and Bar Adai. Ito lang po yung sabi, dito ba? First century, pero meron pa po yung hindi po na sa Biblia po, si Apostol Pedro nga ho. Iraq bro, Iraq. Yung Iraq yan ba ang Babylonia? Ano? Okay, Iraq. Yung ba Babylonia yung Iraq? Iraq is below, ang Baghdad is belong sa Iraq. Ano po? Sige. Ang Baghdad po is belong po sa Iraq. Sige. Po ba sasali yan sa Iraq? First century po, pero meron pa pong mas nauna pa dyan. Who brought Christianity? Meron na nga sa Asia To Baghdad. Mesopotamia. Tinan ko. Mas maganda kasi na makapag tayo. Ingay po kasi dito Na timing pa sa linggo. Mm-hmm. 762 AD nga bro. Ano? 762 AD. Sabag, 762 AD. 72 AD. Pero ano itong sinabi dito? Sa Iraq, di ba? So hindi ba bilong yung Iraq sa Baghdad? Yung Baghdad sa Iraq? The Apostle Thomas is believed by tradition to have evangelized in the eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. So, part siya sa Roman Empire. Ibig sabihin bro, yung Baghdad is eastern part of the Roman Empire. Ano ba bro? Ano? Yung Baghdad ba is the eastern part of the Roman Empire? Eastern, Western? Eastern. Sabi dito, the Apostle Thomas is believed by tradition to have evangelized in the eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. Kaya nga po di ba sinabi dito first century. May evidence na 1st century. Pero hindi lang po 1st century yan. Wala namang sinasabi. Way back pa yan kasi si Apostol Pedro dumating na dyan Where is Babylon today? Para malaman ko talaga kung nasaan yung Babylon talaga. Specific tayo. Kasi baka nasa paligid tayo nakapokus, hindi sa sa mismong Babylon. It's located in present-day Iraq, near the town of Hila. Ayan, near the town of Hila. Okay. So, ang sabi dito, present-day Iraq siya.
Tapos, ang sabi dito, si Apostle Thomas, nangaral sa eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. Part of Iraq ang napuntahan niyan, ang pinangaralan ni Apostle Thomas. So, is the Babylon, tanungin ko muna, is the Babylon in 1 Peter 5:13 referring to the real Babylon? Sana may lumabas diyan sa Rome yan, no? Oh. Para maano ko yung Tinanong ko siya yung real Babylon, bro, para literal tayo, literal essence. Oo nga. Oh. Sana tumatak diyan Rome. Tingnan natin, ha. Okay. Tingnan ko dito. Babasahin ko na lang, ha. The reference to Babylon in 1 Peter 5:13 is not universally agreed upon among scholars, and there are different interpretations. The verse in question is from the New Testament and states, "She who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings, and so does my son Mark." The identity of the Babylon mentioned here is a subject of debate among scholars. Some believe it could be a symbolic of cryptic reference rather than a literal one. Ano? Some believe it could be a symbolic or cryptic reference rather than a literal one. Sa madaling salita, hindi siya talaga literal. So, hindi siya ang literal Babylon. The term Babylon was sometimes used in the New Testament to symbolize a place of exile or persecution. And in this context, it may not necessarily refer to the ancient city of Mesopotamia. So, hindi siya referring sa ancient city in Mesopotamia. Some scholars propose that the mention of Babylon in 1 Peter could be a code for Rome, which was often associated with persecution against Christians during that period. Okay ka dito, bro? Okay ka na ba dito? Ha? Hindi ko kasi nakikita yung ano Ay, hindi mo makita. Babasa nga ulit kasi ang Dito. ano ko ang Ayan o, nakita mo na. babasa pa ulit. Nakita mo Babasa na. pa ulit. Ano? Nakita mo Pasin na. lang, pasin. Nakikita mo na ba sa screen? Hindi nga ako hindi nga ako nag-open ng screen. Tawag lang po. So, Sige. So, ako na lang babasa. Marami naman nakakakita eh. Some scholars propose that the mention of Babylon in 1 Peter could be a code for Rome, which was often associated with persecution against Christians during that period. Early Christians occasionally used symbolic language or coded references to discuss sensitive matters in a way that authorities might not immediately understand. So gumagamit sila ng mga symbolic language or coded reference para hindi kaagad maunawaan ng mga otoridad. So yung gagamit nila sa sa Babylon sa 1 Peter 5:13, siya is a code for Rome. Code siya para sa Roma. Para hindi kaagad maintindihan ng authority na ang tinutukoy pala niya diyan ay Roma, nilagay nila Babylon. Sige. So, author's thought yan. Ano author's thought? Hindi author's thought to. Sino nga? Hindi author's yung- thought. Balikan ko, ha. Some scholars propose that the mention of Babylon in 1 Peter... Brother, tanong ko lang. Ibig ba sabihin yung scholar hindi author? Ano scholar hindi author? Yung scholar ba author o hindi? Author ka means anong ibig sabihin ng author? Sige. Author, bro, Ibig sabihin ng author. kapag author, bro, nagsulat ka ng aklat. Oo. Ayan. Hindi yan brother. Pwede nga ako mag-author ng kasi kahit hindi ako magsulat ng aklat, basta ako ang pasimuno, author ako eh. Ay, hindi. Hindi. Pag ikaw ang pasimuno, ang tawag sa iyo... Wait lang. Kung ikaw ang pasimuno, bro, ang tawag sa iyo, founding idea ka. Nagpasimuno ka, founding idea ka. Hindi ka author. Pag sinabing author, writer of the book.
Mr. Pasarisa Hagan. Teka, nag-rosary ba ngayon? Wait lang ha. Pag nag-rosary ito, stop muna ako ha. Hail Mary. Ayun, nag-rosary nga. So, kailangan ko na lang mag-stop kasi nag-rosary na sila doon. Okay, so, yun bro. Hindi ito, pag sinabing author, ikaw ang may akda ng libro. Ikaw ang may akda ng libro, yun ang author. Ang report, hindi ba yan author? For example, ako nag-report yan, hindi ba ako author? Pag sinabing ikaw ang nag-report, hindi ka author, ikaw ang reporter. Ha? Ano? Author meaning, basahin ko na. A writer of a book, article, or report. Oh, a writer of a book, article or report. Oh, article, book, article or report. Oh, sabi doon, ang reporter talaga yan. Ano to? So, sino ang author? Tanungin na lang kita. Sino ang author ng sinabi sa yung sa scholar? Sino? Bro, para malaman bro, ang ginagamit ko dito bro, AI. Artificial intelligence ang ginagamit ko sa pagbabasa ko kasi ang AI, ano yan, general term yung nasa kanila. Lahat ng mga kaalaman na naka-store sa mga encyclopedias, dictionaries, history, yan ang inilalabas ng AI. Automatic silang sumasagot sa tanong eh. So ang ginagamit ko sa inyo ngayon bro ay AI. Ano na lang brother, pwede po bang magtalakayan tayo gamit ang iisang Bible? Hindi pwede gamit ang iisang Bible kasi hindi kami naninindigan gamit ang iisang Bible. Di ba? Yan yung nakaano sa inyo. Yan. Bro, huwag mong kalilimutan bro, unang Timoteo 3:15, ang iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan, hindi ang Biblia. At kami mga Katoliko, hindi kami nangangaral na paglilimita. Kasi sa amin kasi bro, hindi kami lokohan, hindi kami nagkikipaglokohan sa mga viewers namin. Hindi namin niloloko yung mga viewers namin, kaya hindi kami ganyan na magkikipagtagisan gamit lang ang iisang Bible. Hindi kami ganyan bro, kasi walang lokohan dito. Kadalasan gumagamit niyan puro private interpretation, kaya hindi kami ganyan. As long as may ebidensya ko makukuha, ilalabas ko yon para ipakita sa mga tao na yan ang ebidensya ko. Hindi ako gumagawa ng kwento, may ebidensya ako. Ganyan kami bro. So, ibig sabihin bro, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Yan. Ay nako, sinabi ko na nga ba eh. Ang sa amin bro, iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Iglesia ang naglabas ng Biblia. Kaya bahagi ang Biblia sa aming ipinapangaral. Hindi Biblia lang. Dahil marami kaming tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Hindi masagot ng Biblia lang? Yes, gusto mo subukan natin? Okay. Hindi masagot talaga ba? Wala, payag ka, subukan natin ngayon. Subukan natin, isang beses natin subukan. Ano? Sige, ganito. Sagutin mo gamit ng Biblia lang ha. Sige, labas ako ng talata. Sa 1, Kapitulo 21, versikulo 18. Ito ang sabi. Tagalogin ko. Sabi ni sabi ni Kristo kay Apostol Pedro ganito. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at umupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Isa lang ito ha. Tanong, anong paraan mamamatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Ano? Sige. Paanong paraan mamamatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay?
Ako yung tinatanong mo. Oh, kasi gusto ko subuhin kasi natawa ka nang sabihin ko, meron kaming mga tanong hindi masagot ng Biblia lang. Kaya sagutin mo ako ngayon gamit ang Biblia lang. Sagutin mo ako ha, gamit ang Biblia lang. Balikan ko yung binasa ko sa Mateo 21, 18 hanggang 19. Sabi ganito, pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ito ang tanong ko. Sagutin mo gamit ang Biblia lang. Anong paraan mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay? Tanong na. Ang ibig, Hindi bro, wag kang gumanti ng tanong. Kasi ikaw yung natawa nang sinabi ko, may mga tanong kami hindi masagot ng Bible alone. Natawa ka doon kasi sabi ko, payag ka subukin natin ngayon. Pumayag ka naman subukin natin ngayon. Subukin ngayon. Oh, sinabi to ni Pedro, sinabi to ni Kristo dito, sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay. Ang tanong ko sa iyo ngayon, paanong paraan namatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay gamit ang Bible alone? Bro, hindi kita marinig bro. Nag-mute ka yata bro, nag-mute ka. ang tanong ko sa iyo, tanong ba yung pagkaligtasan? Ay, naban na yan. Ang sabi ko kasi kanina, may mga tanong sa Biblia lang hindi nila masagot. Natawa ka. 'Di ba? Natawa ka. Para bang ano ba naman tuturo nito? Hindi masagot ng Bible alone, 'di ba? Sabi ko, payag ka ba ating subukin ngayon? Pumayag ka naman, kaya subukan natin. Sagutin mo ako rito. Sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo, Bible alone, paano namatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Ano? Ikaw yung nagtanong eh. Kaya nga, sabi ko, marami kaming tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Natawa ka, hindi ba? Natawa ka eh. Maang-maangan pa to eh. Tumawa ka kanina nang sinabi ko, mayroon kami mga tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Tumawa ka na para bang pinapakita mo sa akin na kaya mong sagutin. Oh? Sige, subukan natin. Pumayag ka naman. Sige, subukan natin. Talaga nakipagkasahan ka sa akin. Kaya kasahan mo na ngayon. Lubos-lubusin mo na. Sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay. Ang tanong ko sa iyo, paano mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Sagutin mo yan gamit ang Biblia lang. Paano namamatay si Pedro? Yan yung tanong mo, pangkaligtasan ba yan? Ay, nako. Hindi ko tinatanong kung pagkaligtasan ba o wala. Si Kristo ang nagsabi na si Pedro mamamatay nakaunat ang kanyang kamay para luwalhatiin ang Diyos. Yan ha? Para luwalhatiin ang Diyos. Ang tanong ko, paano namatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang kamay para maluwalhati niya ang Diyos? Anong paraan siya namatay? Brother, meron din akong tanong eh. Ay, nako, wala to. Mahinang klase to. Mahinang klase to. Yabang na nga nandito. Kailan nyo? Makikita ka agad, basta puro lang yabang, Makikita ka agad kung puro yabang. Sige. Hindi tayo magagawa. Yabang lang nangunguna dito eh. Mahangin lang ito, mahangin. Sabi dito ni Janet Villaflor, sagutin mo kasi. Sabi naman ni Loloy Perez Bumaya, garbo ang pinairal ni Sulpot. Pride daw, pride. Sabi ni Den Lapis Ginema, tubaga oy, paligoy-ligoy. Sabi naman ni Roberto Barison Bardolasa, free, nagkukunwari na marunong. Sulpot. Sabi yan.
sulpot, mahirap, ayun, mahirap umunawa o talagang walang alam o bob lang bro. Sabi naman ni Loloy Bumaya, kick out na yan bro. Kawawa naman. Sabi naman ni Roberto Berdalosa, o bob naman. Sabi naman ni wala. Wala tayong magagawa. Yabang nang pinapairal sa akin. Basta naiipit, lilihis yan. Lilihis sa ibang issue. At ako yung tipong under training dyan, na kapag yung kalaban mo lumihis, huwag kang papayag, babalikin mo. Kung ayaw niya pumalik, titigil ang usapan, wala tayong papala dyan. Yung papala dyan. Yung paglihis niya na yan ba may kinalaman sa kaligtasan? Meron! May kinalaman sa kaligtasan yun, kaya nga naligtas si Pedro dun eh. Kasi ang pagkamatay na yon, ang paraan ni Apostol Pedro pala maluwalhati niya ang Panginoon. Kaya alamin natin kung ano yun. Sabi niya, wala kinalaman sa kaligtasan. Walang kinalaman. Ganyan na yung makikita ninyo. Yabang lang kasi nangunguna dito si Joel Perez Casio. Nako, Joel Perez Casio, at na anong sabihin mo, hindi mo sinasagot ang tanong, hindi ka nakakaligtas doon. Paano nga siya namatay? O sige, ito nga. Hindi. Ikaw ang tinatanong ko kasi tutol ka sa sinabi ko na meron kaming mga tanong hindi masagot ng Bible alone. Tutol ka dun eh. Kaya pagkitaan mo ko ng galing. Sagutin mo ang tanong ko gamit ang Bible alone. 1 plus 1. Ay nako. Wala na. Sira ng utak nito. Si Joel Perez Casio, sira ng utak nito. Wala tayong magagawa rito. Para lang ko nagkipag-usap sa grade 1. So hanggang dito na lamang po tayo mga kapuntos kasi nagro-rosaryo na sa kabila, nagro-rosaryo na po doon. At least na ipakita ko sa karamihan ngayon kung sino talaga ang nasa kasinungalingan. At based sa ebidensyang hawak ko, itong si Joel Perez Casio ang nahirapan ngayon. Hindi makasagot ng diretso. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church.
and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ, then asay inyong pilion.